Oy, mawalang galang po sa inyong lahat. Bago po ako magsulat, nais kong magulat dahil ako ay nagulat sa ginawa ni Mayor Magalong, isang advisor ng ICI dahil nag-resign siya. Ang dahilan, dahil sa honor. Mas gusto niyang mag-resign siya kesa ma-terminate. Kumbagay, inunahan niya na ang nais daw ng Pangulo na tanggalin siya bilang advisor. Alam niyo ba bakit siya tatanggalin? Kasi wala na raw sa job description niya ang ginagawa niya dahil nag-iimbestiga rin siya, nakikialam siya sa ghost project. Tandaan niyo, talagang maraming ghost project na involved. Gaya ng sinabi ko, mga politiko. Akala ko ba gusto nyo ng honest, tapat? Advisor nga siya eh. Ibig sabihin, part of his advice is to investigate flood control. Blood control na kinontrol ang budget ng flood control kaya hindi bumaha ng project, bumaha sa Pilipinas. Pangalawa, si Orly, isang tinatawag na security ni Congressman Corakot, ay sinasabing ang kanyang testimonya ay parang mababaliwala ang integrity, mababaliwala dahil daw yung kanyang affidavit hindi raw pinirmahan ng abogado. Well, bumanat naman si Senator Marcoleta na maari siyang madisbar kung tumama yung numero ng notaryo at yung numero ng lawyer. Tandaan ninyo, madalas po ay nagpapanotaryo ako pagdating halimbawa sa affidavit of loss o may mga bagay-bagay na kailangang katibayan na merong lawyer na pumirma. Pero kadalasan wala naman yung lawyer eh. Ang pumipirma lang yung sekretary tapos nilalagyan ng stamp. Magkakaalaman ho dito pagdating sa notaryo yung numero. Kaya ang sabi ni Senator Marcoleta, maari siyang madisbar sa ginagawa niya pag nagtugma yung numero ng notaryo at yung numero ng lawyer na sinasabi, nagdi-deny, hindi siya pumirma. Pwedeng mangyari yon. Dahil kadalasan ang pumipirma, yung secretary o assistant na lang nila sabay stamp. Pero bigyan ko kayo ng idea dun sa sinusulat ko about giving. Alam nyo bang si Bill Gates, para sa akin, ang pangalang Bill Gates ay talagang matindi. Ito yung tinatawag na Gates of Bill. Kaya ito, Gates means para sa akin, portal of blessings of money. Bill Gates. Dahil siya ay halos 18 beses naging richest man in the world. Pero ngayong 2025, pang top 30 na lang siya. Hindi dahil nalugi siya, kundi ipinamimigay niya na ang kanyang kayamanan. Dahil ang plano niya for 20 years, 99% ng kayamanan niya ay maipamigay na at mabubuhay na lamang siya sa 1%. Parang mali, pero yun ang tama. Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan niya, ini-enjoy niya na. Kesa iba ang mag-enjoy. Tama nga naman. Dahil hindi mo alam kung sino ang kukuha, pamamanahan mo, what will happen to that wealth. Tandaan natin, pinaghirapan niya yun. Yung iba naman, kapag nagkataon, pinagsarapan yung pinaghirapan ni Bill Gates. Pero tatandaan ho natin, sigurado ako, yung kanyang mga mahal sa buhay o anak, sigurado ng maganda ng pamana nun. Pero ulitin ko, sabi ni Bill Gates,
within 20 years plan, nag-transcend siya sa Maslow's of hierarchy. 99% ng kayamanan niya ipamimigay niya na at 1% lamang ang ititira niya para siya mabuhay. That is the art of giving. Sana habang nabubuhay tayo, huwag tayo maging boksingero, maging karatista tayo sa pagbibigay. Dahil kung tama ang isip, tama ang silip.